makatipid sa pamimili ng mga school supplies, ngayong nalalapit na naman ang pasukan para sa mga pampublikong paaralan, nagbahagi ang Department of Trade and Industry o DTI Pangasinan ng mga paraan o tipid tips sa pamili ng makagamitan. Ayon sa naging panayam kay Ma'am Natalia Dalate ang siyang Provincial Director ng DTI Pangasinan na maaari pang magamit ngayong pasukan. Ikatlo, isa ring paraan upang makatipid ay i-monitor kung kailan may sales sa mga mall o di kaya ang mga programa ng DTI gaya na lamang ng diskwento, karaban, balik sa eskwela. At bukod dito ay marami pang mga paraan upang makatipid sa pagbili ng mga school supplies ngayong nalalapit naman ang pagbabalik eskwela. Dagdag pa niya na base rin sa kanilang monitoring at rin sa hindi sabay-sabay na schedule ng pasukan. Tipid tips natin, no? So, unang-una, gumawa po kayo ng listahan, no? Make a list and stick to it. So, kasi yung mangyayari dyan, kung wala kayong listahan, magkakaroon kayo ng impulsive buying. Kung ano-ano yung nakikita natin, minsan nabibili natin yung mga unnecessary items. So, maganda po, pag bibili po tayo, may listahan na po tayo kung ilang notebook, ilang lapis, ilang ballpen ang mga bibilhin po natin. Pangalawa po ay reuse and recycle. So, ini-encourage po natin yung mga notebook na hindi naman nasulatan lahat, no? O kaya mas marami pa yung hindi nasulatan kaysa nasulatan na pages. Mas maganda ay gamitin natin ang mga to, alisin lang natin yung mga nagamit na upang yung remaining na mga leaves ng notebooks or any other items, mga ball pens or pencil, gamitin natin ulit. So, let us reuse and recycle, especially mga bags din, ano, kung hindi man pwede pa namang gamitin, pwede nating i-reuse yan or i-recycle. Then, number 3, shop during sales and use coupons. So, maganda po na to, samantalahin natin itong mga diskwento caravans. At the same time, yung mga bundle po na mga paninda na school supplies. So, maganda po na bilhin po natin. And then, another one is buy in bulk. Bago tayong bumili ng paisa-isa, no? Kung halimbawa yung tatlo yung anak natin na nag-aaral, mas maganda na sabay-sabay ang pagbili kasi kung mas marami kayong mabibili, mas may mga discounts, no? So, yun yung maganda doon. So, let us buy in bulk at saka kung po pwede naman ay mag-stock up po tayo ng mga items, no? Yung halimbawa, notebook, laging kailangan yan eh. So, mas maganda po na nag-i-imbak din tayo. Kung wala po tayong pambili in bulk, mas maganda po na in fact, after school year, pwede nang bumili ng 2, 3, tapos hanggang makumpleto natin yung kailangan ng ating mga anak. Then, consider second-hand options, no? May mga nagtitinda din ng mga used bags, no? Ng kanilang mga anak. So, i-consider din natin yun sa pagbili ng ating mga gamit, katulad ng mga uniforms, bags, na pwede pang gamitin, no? So, i-consider din natin yun. And then, another one is delay non-essential purchases. Yung, unahin natin yung mga basic na gamit, and then susunod na yung mga non-essential. Halimbawa po, unahin natin yung ballpen, lapis, papel, notebook, at yung mga lalagyan ng lapis, hindi naman gaanong mahalaga yon, hindi naman gaanong importante, so i-delay natin yon. I-delay muna natin yung mga hindi essential na products. And then, lagi nating i-include din yung mga kids in budgeting. So, kung turuan natin ang ating mga anak na mag-budget, no? So, include natin sila. Kung nagpaplano tayo na bibili ng mga school supplies, dapat alam din ng mga bata kung magkano lang yung budget natin at magkano lang yung pwede nilang gagastusin para sa kanilang gamit. Para ganun ay mabigyan din ng precaution yung ating mga anak na bumili ng mga mas mahal na mga gamit. Kasi po, kung aminin natin na kung halimbawa notebook, may mga mahal na brand, may mga murang brand. So, mas maganda yung mga anak natin, alam din nila kung ano yung kasya ng budget natin. And then another one is compare prices online, no? Mas maganda rin po na i-compare natin yung presyo sa mga nakikita natin online at saka yung doon sa physical store. Kasi makikita natin na may mga website din na nagtitinda ng mas mura, no? Kaya lang mag-ingat lang tayo
doon sa pagbili, siguraduhin natin na legit yung ating pinagbibilhan na website. Then another one is prioritize needs over wants. So yung nasabi ko kanina, kaya magandang may listahan tayo kasi yung needs muna, saka na yung wants, i-delay na lang natin. And then pang last po ay check for DTI price update doon po sa ating dti.gov.ph. Mayroon pong mga listahan doon ng mga presyo ng mga school supplies po natin. So maganda na i-check din natin. Okay. Ma'am, ngayon po ba, base rin sa observation natin, sa monitoring natin, marami na rin po ba yung mga bumibili ng mga school supplies? Marami na rin, but compared to previous years, mas konti ngayon kasi hindi pare-pareho yung opening of classes. Yun yung ating naobserbahan. Sa public school kasi they will start June 16, ano? Pero sa mga private schools and other schools, mga higher years, mag-i-start sila by July, others hanggang August pa. So, yun yung natin, parang staggered yung opening ng klase. Pero sa public ay June 16 ang umpisa ng kanilang klase. Kaya yung pagbili ng school supplies ng ating mga magulang, yung mga nag-aaral sa public, ngayon namimili na sila, no? Pero yung mga iba naman ay later pa bibili. Okay. Para sa programang Bombo Hanay Big Time, Patrol numero 1, Bombo ay Ratchkano nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network, Country Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!